Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay naka-tune in ngayon sa YouTube channel, Hail de las Armas at YouTube channel. Ito po ang umaga ng ating pananambahan at tayo po ay dumulog sa ating pong pag-recite ng sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Jesucristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw, at nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan kong Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap,
ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na wala hanggan. Siya nawa. 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong imbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Tayo pong muli ay nakatunghay sa thematic sermon of the Bible. Okay? Ang ating pong serye na sinusundan every Sunday ay ah, ang whole Bible of the Old and New Testament. At ngayon po ay narito po tayo sa history ng Old Testament. So nakaraan ay tinalakay po natin ang Old Testament, ang under nito ay ang law. At ang law ay binubuo ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, right? And then sa history ay tinalakay po natin ang Joshua, Judges, Ruth, First Samuel, Second Samuel, First King, Second King, First Chronicle, and Second Chronicle, and then uh, ang Ezra, and then ang aklat po ni Nehemiah. So ito po ang ating tatalakay ngayon, ang aklat ni Nehemiah. At ang tema po natin ngayong umaga ng ating pananambahan ay ang kagalakang dulot ni Yahweh ay magpapalakas sa inyo. So kung kayo po ay may mga Biblia ay pwede niyong buklatin sa Nehemiah chapter 8 verse 10. Nehemiah chapter 8 verse 10. Pero bago natin basahin yan ay nais ko na tayo po muna ay dumulog sa panalangin at alamin natin ang patungkol sa buhay ni Nehemiah. Let us pray. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito ng aming pong pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. At ngayong gabi, Panginoon, ang aming pananambahan, samahan mo kami, O Diyos, upang ang salita mo, Panginoon, ay patuloy na manatili sa aming puso, na dadalhin namin habang buhay. Salamat sa mga oras, pagkakataon, at sa araw na to na kami po ay magbigay ng papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Aming dinadalangin ang aming mga kapatid, nawa Panginoon ay patuloy mo silang akayin na ikaw ay patuloy nilang sambahin, papurihan at paglingkuran upang makamtan nila ang tunay na kagalakan na nagmumula sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay? Sino po ba si Nehemiah? Ang ating pong mensahe ngayong umaga ay isa pong personalidad sa Biblia na napaka-importante na ating nais na paghugutan ng mga aral ang kanyang buhay. Si Nehemiah po, ang kanyang profile ay isa pong prominenteng tauhan sa Biblia na kilala sa kanyang mahalagang papel sa muling pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem. Pagkatapos ng pagkabihag ng mga Hudyo sa Babylonia, ay narito po ang isang maikling profile tungkol sa kanya. Ang kanya pong katayuan, ito pong si Nehemiah ay isang Hudyo na naninirahan sa Persia at nagsilbing tagatikim ng alak para sa hari ng Persia na si Artaxerxes I. Dahil sa kanyang posisyon, nagkaroon siya ng malaking impluensya at tiwala mula sa hari. Ang kanya pong misyon, nabalitaan po ni Nehemias
ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga Hudyo sa Jerusalem at ang pagkasira ng mga pader nito. Ito ang nag-udyok sa kanya upang humiling sa hari na pahintulutan na bumalik sa Jerusalem at pangunahan ang muling pagtatayo ng mga pader. Ang kanya pong paglalakbay at gawain, matapos siyang payagan ng hari, naglakbay siya patungong Jerusalem, dala ang mga kautusan at suporta mula sa hari sa kabila ng mga balakid at oposisyon mula sa mga kaaway ng mga Hudyo. Matagumpay na naisagawa ni Nehemias ang muling pagtatayo ng mga pader sa loob lamang po ng 52 days. So kamangha-mangha po ang ginawa ng Diyos sa buhay ni Nehemiah at kung paano niya naitayo to within 52 days ay talagang kahanga-hanga sapagkat kasama niya si Yahweh. At isa sa mga aral na matututunan natin sa buhay niya ay ang kanyang spiritual na gawain, ang kanya pong pananalangin at pag-aayuno. Kilala po si Nehemiah sa kanyang masigasig na pananalangin at pag-aayuno. Nanalangin siya para sa kanyang bayan at humingi ng tulong mula sa Diyos bago magsimula ang kanyang misyon. So mababasa po niyo yan sa chapter 1, verse 4 hanggang 11 ng aklat ng Nehemias. So kung susuriin natin po yung kanyang buhay spiritual, ano po, we cannot figure out kung si Nehemiah ay ipinanganak sa Jerusalem or doon siya ipinanganak sa Persia. Sapagkat nang ang Babylonia po ay bumagsak sa mga na ang Jerusalem, I'm sorry, na ang Jerusalem ay bumagsak sa kamay ng mga Babylonians noong 586 BC, ay marami pong mga mamamayan ang idiniport sa Babylonia. At after 70 years, nang maging imperyo naman ang Persia, ay nag-utos si Haring Cyrus na lahat ng mga mamamayan galing ng Jerusalem ay maaari nang bumalik sa Jerusalem. So, hindi natin makompute kung siya po ay bata ng madala doon sa Persia o kung doon siya pinanganak. Pero ang kahanga-hanga po dito ay hindi nawala sa puso ni Nehemias ang pagkakilala kay Yahweh at ang kanyang practice ng pananalangin at pag-aayuno ay gayon na lamang. Kaya makikita po natin yung kanyang tagumpay at ang pagsama sa kanya ng Diyos na maitayo ang Wall of Jerusalem within 52 days sapagkat may mga kalaban sila na ayaw silang payagan na itayo muli ang pader. Pero dahil nga po sa pananalangin at pag-aayuno ni Nehemias, ay nagkaroon po ito ng matagumpay na pagpapatupad. So nagawa po niya to. And then makita po natin yung pagpapalakas ng moral at spiritual na katayuan. Bukod sa pisikal na pagtatayo, nagsikap din si Nehemias na muling itaguyod ang spiritual na kalagayan ng mga Hudyo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng batas ni Moses at pagsasagawa ng mga pagtitipon upang palakasin ang pananampalataya ng kanyang mga kababayan. At yan po ay matatagpuan natin sa Nehemias chapter 8, verse 1 hanggang 12. So, ang aral po natin dito sa buhay ni Nehemias ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pananampalataya, determinasyon at liderato. Ipinakita rin niya ang kahalagahan ng pananalangin at paghingi ng gabay mula sa Diyos
sa bawat hakbang ng kanyang gawain. So ito po yung aral na maaari po nating mahalaw sa kanya sapagkat yan po ay mga kasaysayan na sa buhay ng taong ito kung paano naging matagumpay ang kanyang mga layunin at adhikain para sa kanyang bayan. Amen po? Alright. So let's go back to the history kung paano natin mailalapat ang konteksto mula sa konteksto patuloy patungo sa ating application o paglalapat nito sa ating buhay. At ano ba yung ating matututunan sa ating talata na mababasa. Right? So kung babalikan po natin ang kasaysayan nito, ano po? Pagkatapos po nung 70 years of captivity sa Babylon, 538 to 515 BC, si Sheshbazzar at si Zerubbabel. Ito po yung unang tinatawag na first wave of return from Babylon to Jerusalem. So, sa pangunguna po ng dalawang leader na to. At matagumpay naman pong silang nakarating doon. At ikalawang wave naman ay yung makikita natin yung red and then yung pink ay nagsimula po ng 457 to 428 BC. So medyo malayo-layo din po ang pagitan, ano po, na bago muli nakabalik ang mga mamamayang ito mula sa Persia, right? Hanggang makarating sila ng Jerusalem. At yan ay pinangunahan po ni Ezra and Nehemiah. At ito pong si Nehemias, ang tinatawag nating last wave of returnees o last wave of return ng mga mamamayan sa Jerusalem na sinamahan niya. At dahil nga po nabalitaan niya na itong mga kalaban ng Israel ay nagtatangkang pigilin ang pagtatayo ng wall. At sa gayon ay itong balitang ito ay idinulog ni Nehemias kay Haring Artaxerxes at siya naman ay sa kanyang pananalangin at pag-aayuno ay pinahintulutan siya at isama pa yung ibang mga returnees patungo ng Jerusalem. So medyo madugo po ang kanilang dinaanan, ano po, na kahit sa kanilang paglalakbay at hanggang makarating sila ng Jerusalem, ay meron silang mga kalaban na pumipigil sa kanila na ang Jerusalem ay muling maitayo. Alright? Ngayon, ay nakarating na po sa Jerusalem si Nehemiah. At kung nyo pong mamarapatin ay nais ko pong basahin sa mga talatang ito at para makita po natin yung buong konteksto ng talata. Mula po dun sa verse 1 ng chapter 8. At dito ay si Ezra po ang bumasa ng kasulatan habang sila ay nagtitipon sa Jerusalem. Sumapot ang ikapitong buwan ng taon at ang mga Israelita ay nakabalik na sa kani-kanilang bayan. Nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem, sa liwasang bayan sa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan na kunin nito ang aklat ng kautusan ni Moses na ibinigay ni Yahweh para sa Israel. Kaya't ng unang araw ng kapatong buwan, kinuha ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungan, binubuo ng mga lalaki at babae at mga batang may sapat na gulang at pangunawa. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong natitipon sa liwasang bayan
sa harap ng pintuan ng tubig. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti. Nakatayo si Ezra, ang tagapagturo ng kautusan, sa isang intabladong kahoy na sadyang ginawa para sa pagkakataong iyon. Sa kanan niya ay nakatayo sina Matitiyas, Sema, Anaya, Urias, Hilkias at Maaseyas. Sa gawaing kaliwa naman ay naroon sina Pedayas, Misael, Malkias, Hazum, Hasbadana, Sakarias at Mezulam. Verse 5. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin si Yahweh, ang dakilang Diyos, sabi ni Ezra. Itinaas naman ng mga tao ang kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Nagsiyuko rin sila at sumamba kay Yahweh. Pagkatapos, tumayo ang mga tao at ang kautusay ipinaliwanag sa kanila ng mga Levitang sina Jeshua, Bani, Serebias, Jamin, Akub, Sabitay, Hudyas, Maaseyas, Kelita, Asarias, Josabad, Hanan at Pilayas. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. Ang araw na ito ay banal para kay Yahweh na inyong Diyos, kaya't huwag kayong malungkot o umiyak. Wika ni Nehemias na gobernador, ni Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan ng mga Levita, nagpaliwanag ng kautusan, sinabi nila sa mga tao. Ayan po, dito po tayo sa verse 10. Ano po? Umuwi na kayo at magdiwang. Kumain kayo't uminom ng bagong alak. Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin, sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh. Kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Sundan po natin mga kasunod na talata. Verse 11. Ang taong bayan ay pinayapa ng mga Levita. Sinabi nila sa mga ito, huwag kayong malungkot sapagkat banal ang araw na ito. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom at binahaginan ang mga walang pagkain at inumin sapagkat naunawaan nila ang pinaliwanag sa kanila. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Mga kaibigan at mga kapatid, ngayong umaga ng ating pong pananambahan sa Diyos, nakita po natin ang kwento na kung paano ang banal na kasulatan ay binasa at ipinahayag, ipinaliwanag sa kanila at doon makita po natin ang epekto na ang pakikinig sa salita ng Diyos, pagbubulay-bulay nito ay may dulot na kagalakan. Kaya sa panahon na tayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos, ay maaaring may dalhin itong tatlong bagay sa puso mo. Ang una ay magsisi ka sa kasalanan. Ikalawa ay yung magbalik loob sa Diyos. At ikatlo ay magalag ka. Maring isa sa tatlong ito ang maging epekto kapag napakinggan mo ang salita ng Diyos na ipinapangaral. Kaya ngayong umaga, ngayong gabi, ngayong gabi kayo nakikinig, ay mapagbubulay-bulayan natin ang mga katagang ito na nabanggit ni Ezra.
At si Nehemiah ay naroon din ng panahong binabasa ang kautusan. Pagkatapos noon, basahin at may paliwanag yung tinatawag nating preaching, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Ang sabi ay umuwi na kayo at magdiwang. Kumain kayo at uminom ng bagong alak. Right? So mapupuna po ninyo yung umuwi na kayo at magdiwang. Kumain, tatlo, no? And then apat pa na instruction. Right? Uuwi na sila sa kanilang mga tribo o sa kanilang mga lugar. Magdiwang, celebration, magkainan, o kumain kayo, sabi nga dito, uminom ng bagong alak. So, ibig sabihin, meron na silang naani na mga ubas at ito'y ginawang alak. Kaya bagong alak eh. Kaya makikita natin dito sa istoryang ito, na yung pakikinig sa salita ng Diyos ay may kagalakan. At may instruction pa dito. Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin. Bakit? Sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh. So ano ba yung araw na yun na banal para kay Yahweh? So ang mga mamamayang Israel ay nagdiriwang sa pagdiriwang na to na matapos nila within 52 days yung Wall of Jerusalem. Completion yan, Kasi yung mga pader po, wasak po yan, butas-butas yan eh. Pero ayon sa mga description ng ibang mga scholars, pinatag ng mga Babylonians yan. Ibig sabihin, wala nang pader. Pero they started the war. Nang kahit na nung pagbalik pa nitong mga nauna na sina Sheshbazzar, Zerubbabel, and then itong sina Ezra, and then Nehemiah later. So, merong mga naibalik ng pader. At ngayon, they start to complete. At nabanggit doon sa ating istorya natin, na within 52 days ay naitayo ni Nehemiah ang wall. So sila po ay may mga kaaway na nakaabang sa kanila. Kaya habang sila ay gumagawa, sila po ay armado ng mga sandata. Dahil baka sila ay lusupin. So kaya isang malaking celebration, nang matapos yung wall ng Jerusalem. They were now protected against the enemy. Right? So makita po natin conclusion dito, Kaya't huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Kapag ikaw pala ay nakapakinig ng salita ng Diyos na ipinapangaral, kasi yung ginawa ni Ezra, binasa po yung banal na kasulatan eh. And then inexplain, at nang maintindihan ng mga Israelita ang salita ng Diyos, so merong mga natuwa na galak, may humagulgol. Dahil nga dun sa epekto ng pagkaunawa nila sa salita ng Diyos. Yung iba'y nagsisi. Yung iba'y talagang nagbalik loob. Dahil yung pong mga kababayan ni Nehemias ay nag-asawa na ng mga hindi Hudyo. Kaya ginawa niya, pinahiwalay niya itong mga tinatawag na mga pagano, tawag sa kanila. Sapagkat sila ay nag-asawa na ng mga hindi nila, kumbaga, kalahi, So, yun ang sinunod nila bilang tanda na sila ay sumusunod kay Yahweh. At si Nehemiah po nag-utos niya. Right? Kaya yung mga Hudyo na naroon sa Jerusalem ng panahon yon, talagang wala pong halo ng mga tawag natin mixed breed ng other country. Po? Okay? So ang highlight po ng ating book na to, the book records,
The third and final freedom trips of some Jewish pilgrims from Persia to Jerusalem. Nehemiah, leader of the journey, upon arriving, shared with the Jews already there. His great burden I to repair the breach wall around the holy city, which he did, the task being completed in just 52 days. So that is the accomplishment ni Nehemiah. And then balikan niyo po yung senaryo na kung kailan at saan ang nasasakupan ng Persian Empire. They existed for around more or less mga 400 years or more or less pa dyan. And then the Macedonian arise, si Alexander the Great, at tinalo niya ang Persia. Alright? So, kung nakita po niyo yung picture na yan po ang scope ng nasasakupan ng Persian Empire. And the Jews were protected by the empire. Kaya nakapagtayo sila muli ng wall, naitayo ang templo, and yung pagsamba ay muling na-establish. Alright? Because of the freedom, toleration ng Persian Empire sa kanilang relihiyon at pananampalataya. Okay? So analyze po natin yung talata natin. May 3 tanong lang po tayo dyan. Ano po? Ano ba yung kahalagahan ng pagdiriwang sa konteksto ni Nehemiah? Ang sagot pa natin dyan, ito po isang paraan upang ipakita ang pasasalamat at kagalakan sa harap ni Yahweh. Ang pagdiriwang ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan, kundi ito rin ay isang pagsunod sa utos ng Diyos na ituring ang araw na iyon bilang banal. Ang pagbibigay ng pagkain at inumin sa mga walang-wala ay nagpapakita rin ng komunidad at pagbibigayan na nagpapatuloy sa kanilang relasyon bilang bayan ng Diyos. Ikalawa, ang tanong natin, bakit mahalaga ang pagbibigay sa mga walang pagkain at inumin? Ang sagot po natin diyan dahil ipinapakita nito ang diwa ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa kapwa. At tinuro po ng talatang ito ang kagalakan na dulot ng Diyos ay dapat ipamahagi sa lahat, hindi lamang sa mga may kaya. Ito rin ay isang paraan ng pagpapakita ng awa at habag ng mga pangunahing aspeto ng pagsunod sa mga aral ni Yahweh. Tatlo, paano ang kagalakang dulot ni Yahweh ay nagiging kalakasan ng mga tao? Nagbibigay ng inspirasyon, pag-asa at lakas ng loob. So yan po ang paraan, Si Nehemiah chapter 8 verse 10, ang kagalakang ito ay tinuturing na espiritual na kalakasan na nagbibigay ng kapayapaan at katiyakan sa puso ng mga tao. Ang pagdiriwang at pagsasama-sama ay nagiging paraan upang ipaalala sa kanila ang kabutihan at katapatan ng Diyos na siya nagiging sandigan nila sa mga oras ng pagsubok. Kung babalikan po ninyo talaga ang kasaysayan ng bayang Israel, nang itapon sila sa Babylonia and then sa Persia, ay marami pong nangyari sa kanila. At makalipas ang 70 taon ng pagkabihag, binalik uli sila ng Diyos. Kaya ito pong kanilang karanasan ay paalala na dahil sa kanilang pagsuway, sila'y pinarusahan. At ngayon, sila po ay nire-restore ng Diyos, pinapagaling sa kanilang mga sugat. Dahil yung pong mga bumalik ng Jerusalem, karamihan sa kanila ay mga nakapagtanim na, nakapagsimula na uli. At kaya yung kagalakan nila ay may translate sa pagkakawang gawa sa iba. Amen po.
Alright? Now, ito po yung ating pamagat ng mensahe po natin ngayong araw na 'to, ano po? Ang kagalakang dulot ni Yahweh ay magpapalakas sa inyo, ayan. Ang tanong po natin ay, paano tayo pinalalakas ng kagalakan ni Yahweh? Alam niyo po yung salitang kagalakan ano po, medyo ito po ay, merong lalim ito, eh. Yung galak na nasa puso ay na ikaw ay nagre-rejoice, na ikaw ay natutuwa, ay, makikita natin sa expression ano po, ang kagalakan. Minsan ay may halakhak, may ngiti, may kagaanan sa puso. So, yung kagalakan ni Yahweh na ibinigay sa kanila ni Yahweh, dulot ito nung pagbasa ng banal na kasulatan. At nang ito'y may paliwanag at maintindihan nila, grabe ang pagkilos ng Espiritu Santo sa buhay ng mga nakinig. Ipinaunawa sa kanila, kaya nga sila'y nagagalak. Kaya sa salita ng Diyos, meron pong kagalakan habang pinapakinggan natin ito. Kaya ah, talagang ito po ay maging habit po natin na sa ating pagsamba sa Diyos ay pinapakinggan natin ang kanyang mga salita. Sapagkat ito po ay mayroong taglay na kagalakang ibinibigay sa kanyang mga tagapakinig. So kung noon ay nagkaroon ito ng epekto sa buhay nila, ito ay meron ding epekto sa atin kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Amen po, mga kapatid. Okay? So, tingnan po natin itong paraan kung paano tayo pinalalakas ng kagalakan ni Yahweh. Ang una ay yung pagdiriwang at pasasalamat. Okay? So, una po itong pagdiriwang at pasasalamat. Dito po sa ating pananambahan ngayong umaga, ano po, kayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos. Kung paano tayo magkakaroon ng kagalakan ay makikita natin yung picture na binasa natin kung paanong ang salita ng Diyos ay ah, in-expound ni Ezra at ng mga Levita. At ito'y naintindihan ng mga kababayan nila. Kaya nga marami po sa kanilang napahagulgol at iba nama'y nagalak at natuwa sapagkat ngayon lang nila naranasan ang ganitong uri ng kagalakan na mapakinggan nila ang tinig, ang utos ni Yahweh. Alright? So, ang pagdiriwang at pasasalamat ay mahalagang aspeto ng ating buhay. Sa Nehemiah chapter 8 verse 10, hinihikayat ang mga tao na magdiwang at magsaya dahil ang araw na iyon ay banal para kay Yahweh. So kung titingnan natin doon sa kasaysayan, ano po yung rason ng kanilang pagtitipon, alright, ay merong dahilan. At maaaring sabihin po natin ito yung tinatawag na completion ng pagtatayo ng wall ng Jerusalem. At naroon sila nagtitipon at i-celebrate din ang kanilang kalayaan. I-celebrate din ang araw ng katubusan o Day of Atonement. Kasi ang mga Israelita po ay meron tinatawag na celebration yearly. Right? Mula doon sa Day of Atonement hanggang the leavened bread. And then yung tinatawag nating celebration nila taon-taon, halos ano yan, progressive po yan. Hindi nawawala sa kanila yan. Pero nung sila ay mapapunta ng Babylonia, ng Persia, yung kanilang Day of Atonement, yung ibang other celebration, bagamat pinagdiriwang pa rin nila, pero hindi katulad sa Jerusalem na sila ay naghahandog ng mga hayop na susunugin para kay Yahweh. At this time, dahil bago silang balik,
Ang pagdiriwang nila ay light lang dahil meron na silang mga ani. Ito ang ginawa nilang celebration yung kanilang mga ani sa agriculture na sila'y magsaya sapagkat sila'y nakabalik muli sa Jerusalem na kanilang tahanan. Right? At yun ay celebration, ay banal para kay Yahweh. Right? So ano po yung ating application dito? Ano po? So sa ating pong pang-araw-araw na buhay, mahalaga na maglaan ng panahon upang magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang natatanggap natin kahit na sa gitna ng mga pagsubok. Paano ba tayo magpapasalamat sa Diyos? Okay? Ang pagpapasalamat natin sa Diyos ay sa paraan na tayo sumasamba. You go to church on Sunday ay isang sign ng ating pasasalamat, pagdiriwang. Okay? Sa ating biyaya na natanggap sa Kanya. Sa panahon ng mga pagsubok na tayo tinulungan ng Diyos, ay meron tayong rason para magdiwa, magpasalamat. Amen po. So ang pagpapasalamat po ay nagdudulot ng positibong pananaw at nagpapalakas ng ating espiritual na kalusugan. Kaya napakainam na tayo ay magdiwang at ang pagdiriwang natin ay yung pasasalamat natin sa Diyos dahil tayo kanyang tinulungan sa panahon ng ating kagipitan. Alright? So, kaya alalahanin lagi natin ang Diyos at tayo magpapasalamat sa Kanya. At yan ay ginagawa natin maaaring sa ating pananalangin, pagsamba, at pagse-celebrate. Kasi nga, napakabuti ng Diyos at tayo'y Kanyang kinahabagan sa ating mga pinagdaanan sa buhay, yung kawalan. At ngayon ay makita mo ngayon kung paano ang Diyos ay naging napakabuti sa iyo. So ano mo yung magiging tugon mo sa Kanya? Kung iisipin niyo po yung kasaysayan, no, history yan na nagtuturo sa atin. Ewan ko lang kung hindi ka pa matuto sa kasaysayan ng buhay mo, kung hindi ka pa magpasalamat sa Diyos, kumbaga, binigyan ka pa ng pagkakataon para ikay makasamba. Pero yung paulit-ulit na paalala sa atin ng Lord, na huwag nating kalilimutan yung araw ng Sabat. Ito yung araw ng pananambahan. Kaya kahit po online tayo, ginagawa po natin yan. At yan yung oras na tayo nakikinig ng salita ng Diyos para sa ating spiritual na kalusugan. So kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, right? May dulot nga din po ito ng positibong pananaw, nagpapalakas ng ating spiritual na kalusugan. Kaya ugaliin po natin, right? Ang ganitong uri ng mga pagtitipon, yung pagsamba, and then yung ating pasasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagsamba. Alright? So ikalawa ay ang pagbabahagi ng mga biyaya. So kumbaga, nagdiwang na po tayo, nagpasalamat na tayo, yung pagbabahagi ng mga biyaya naman na ating mga tinanggap. Kung ikay pinagpapala ng Diyos at sumasagana ka, alright? O kahit na sabihin natin kung ano man meron ka, ang pagbabahagi ng mga biyaya ng Diyos, ito po yung manifestation na talagang ikaw ay nakaranas ng kanyang blessing o yung pagpapala niya. Alright? Ang pagbibigay sa mga nangangailangan ay isang konkretong paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal at malasakit sa kapwa. Ayon dun sa talata, hinihikayat ni Nehemia sa mga tao na magbigay ng pagkain at inumin sa kanilang sa mga walang-wala. So meron po rin mga tao sa panahon yun na talagang walang-wala eh. Alright? So yun ang mga tao na dapat nakalingain. Kaya ah, grabe po ang revival. Yung kanilang mga pag-uugali ay nagbago rin. Ano po? Sapagkat yung pagiging
hindi mapagbigay ay nagpapakita lamang na talagang, merong, kumbaga, pagkamakasarili, alright? At ito nagturo si Nehemias na bigyan ninyo yung mga wala, okey? Para sa kanilang pagdiriwang ng pagbabalik sa Jerusalem ay maging masaya din sila. So, nangyari po 'yan. Talagang, bumaha po ang mga pagkain at ang mga, ah, ibinibigay dito po sa mga taong nangangailangan, alright? Sa kasalukuyan, maaari tayong tumulong din sa pamamagitan ng pag-abot sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng donasyon or pagvo-volunteer o simpleng mga pag-aabot ng tulong sa ating komunidad. Ang pagbabahagi ng ating mga biyaya ay nagpapalawak ng ating pagmamahal at malasakit sa ating kapwa. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, kung ikaw ay pinasasagana ng Diyos, ay talagang ang rason niyan ay ikaw ay magkaroon ng kawang-gawa, tumulong sa iyong kapwa na nangangailangan. Kung nakaranas ka ng kagalakan mula sa Diyos, ay dapat mo rin itong ibahagi sa iba. Amen po. So yan po yung application nitong ating paksa na tinatalakay ngayon. Ikatlo, yung pagtanggap ng kagalakan dala ng Diyos. Grabe po, no? Ang Diyos po talaga ang pumupuno sa mga pusong hungkag, sa mga puso na walang laman na kagalakan. Kaya kapag ang salita ng Diyos ay ating napakinggan, ito po ay nagdadala ng kagalakan sa atin. At kaya sabi nga po ng kasabihan in English, ano po, there is a heart vacuum in our hearts. Only God can fill. Dun sa ating mga puso na God-shaped, tanging Diyos lang ang pwedeng pumuno niyon. Kaya kapag tayo napuno ng kagalakan na yun, yun ay genuine, tunay yun. At yun ay merong bunga. Alright? Ang kagalakan mula sa Diyos ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa ating buhay. Sa Nehemiah chapter 8 verse 10, binigyan diin na ang kagalakan na dulot ni Yahweh ay magpapalakas ng mga tao. Grabe po talaga yan, ano po. Kaya hindi pwedeng alasin ang pagsamba ang pakikinig sa salita ng Diyos. Sapagkat ito lamang ang pwedeng magdala ng tunay na kagalakan sa mga tao. Hindi po mga rally, hindi po inuman. Nagigets niyo po, hindi po party, kundi yung nakikinig sa salita ng Diyos. Sapagkat habang ang mensahe ng Diyos ay dinadala, may espiritu yan eh. Yan yung pumupuno sa mga puso na uhaw, pusong wasak, nagpapagaling ito at nagbibigay ng kagalakan. Pinaghihilom nito ang mga sugat kapag napakinggan ang salita ng Diyos. Amen po. Mahalaga na sa gitna ng mga hamon at pagsubok, maghanap tayo ng kagalakan sa presensya ng Diyos. So saan mo makikita ang presensya ng Diyos? Of course, doon lamang sa pagsamba. Sa pamamagitan ng panalangin. Isa po yan na pwede nating gawin. Na kapag tayo nananalangin, yung presensya ng Diyos ay nasa atin. Sa pamamagitan ng pagninilay-nilay. Yung pagninilay-nilay, ito po yung meditation. Right? Na inaalala mo, sinasariwa mo yung mga kabutihan ginawa ng Diyos at pwede mo ring sariwain yung mga nakaraan mo kung paano ka iningatan ng Diyos. At ngayon, sa pagninilay-nilay mo, yung reflection, ano? Kumbaga, inilalapat mo na sa sarili mo na kung dadaan ka man sa mga pagsubok at hamon sa buhay, ay maalala mo yung ginawa ng Diyos at maaari niyang gawin muli para sa iyo. Okay? At ikatlo, yung pagsamba. Alright? So pananalangin, pagninilay-nilay, pagsamba. Ang pagsamba, dito na tayo nagpupuri, nagpapasalamat
at doon natin inihinta yung kanyang mensahe at nangungusap ang Diyos sa atin. Alright? At sa pangungusap niya, nagre-respond tayo. At doon sa pag-respond natin, meron na tayong kagalakan. Kaya tayo nakakapagkawang gawa. Kaya tayo nakakatulong sa kapwa. Matatagpuan natin ang kapayapaan at kaligayahan na nagbibigay ng kalakasan upang haramin ang mga hamon ng buhay. Kaya nga po mga kaibigan at mga kapatid, ngayong umaga o ngayong hapon, o gabi na pala, umaga, hapon o gabi kayo nakikinig, napakainam ng kagalakan na ito na dala ng Diyos sa atin ay ating maranasan sapagkat ito ay merong dulot na pag-asa. Alright? May dulot ito na kagalakan sa atin. Ito yung mga aral na ito na ating makikita dito. Ano po? Ang mga aral dito ay ang nagbubukas ng oportunidad para sa atin na magpakatatag, magbigay at magpasalamat na nagpapatibay ng ating pananampalataya at relasyon sa Diyos. So yun po yung aral natin. Right? Butin po natin yung ating mensahe ngayong sandaling ito mula po dito sa talatang 10 ng 8 ng Nehemias. Ipinapahayag ni Nehemias sa mga tao na umuwi at magdiwang, kumain at uminom ng bagong alak. Hinimok din niya silang magbigay ng pagkain at inumin sa mga walang-wala. Ito ay dahil ang araw na iyon ay tinuturing na banal para kay Yahweh. At hindi sila dapat malungkot. Ang kagalakan na mula kay Yahweh ay magiging kanilang lakas. There is strength, okay, in the joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. Ang kagalakan mula sa Panginoon ay ang ating kalakasan. Kaya kung tayo ay nagagalak, tayo ay may lakas na lumaban sa lahat ng hamon ng buhay. Right? So ano po yung ating challenge ngayon sa sandaling ito? Kung nasundan mo ang mensaheng ito, ay ito yung magiging challenge mo ngayon. Kaya mo bang magdiwang at magpasalamat sa Diyos? Right? Dahil kung makakapagdiwang ka pa at makapagpapasalamat sa Diyos, ibig sabihin niya, natanaw mo yung, o nalaman mo, o nadinig mo ang mensahe ng Diyos sa iyo. Kaya pwede kang magdiwang at magpasalamat. Pero kung hindi ka makapagdidiwang at makapagpapasalamat sa Diyos, malamang wala kang natanggap na mensahe mula sa Diyos. Mga tao lamang na nakatanggap ng mensahe sa Diyos ang maaaring makapagdiwang at makapagpasalamat sa Kanya. Dalawa, kaya mo bang mag-share sa iba? Kasi yung sharing ay manifestation na yan na talagang ikaw ay tumanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos. Ikatlo, nakakatanggap ka ba ng kagalakan mula sa Diyos sa iyong pagsamba? Dahil kung ikaw ay pumunta sa simbahan at hindi ka nagalak, merong problema dyan. Ibig sabihin, hindi mo natanggap yung mensahe. Dahil hindi ka nagalak eh. Sa halip na nagalak ka, nainis ka pa. O maaari na nung nagdadala ng mensahe, ay hindi maliwanag ang pagkakadala ng mensahe ng Diyos. Kaya hindi ka nagalak. Pero tandaan natin, ang salita ng Diyos ay may espiritu ng Diyos. Kaya matatanggap mo to kung ikaw ay nakinig. Paano mo mapapakinggan? Cellphone ka ng cellphone. Nagmimensahe yung pastor. Cellphone yung pinipindot mo. Di hindi mo maintindihan yung mensahe. Nagigets niyo po? It's happened many times. Nagsesermon ako. Merong mga
nagte-text, nagchat-chat, minsan nanonood pa yata yan ng YouTube. Kaya paglabas mo, hindi ka nakatanggap ng kagalakan sa pagsamba. Kaya mangyayari sa susunod niyan, hindi ka nasasamba kasi hindi ka nasiyahan, eh. Paano nga hindi ka masisiyahan? Nagsesermon yung pastor, hindi ka nakikinig, palabas-labas ka, cellphone ka ng cellphone. Kaya ikaw ang apektado, hindi ka rin makapagbibigay kasi wala kang tinanggap na kagalakan, eh. At hindi ka rin magpapasalamat kasi wala kang ipagpapasalamat kasi hindi ka nagalak. At tapos sasabihin mo, wala namang kwenta sa simbahan na yan. Hindi ko naman naintindihan yung mensahe. Problema mo yan. Amen po. Ang mga mensahero ay nag-aral po yan. Pinag-aralan nila ang sermon na yan. Oras ang ginugugol dyan. Tapos i-deliver mo lamang ng ilang minuto. Tapos yung mga nakikinig, ayaw pang makinig. Mga kapatid, pag hindi po tayo natuto na makinig sa salita ng Diyos habang ipinapangaral ito, hindi kayo makakatanggap ng kagalakan na dala ng mensahe ng Diyos. Sapagkat nung si Ezra ay magbasa ng banal na kasulatan at ipinaliwanag niya ito, may mga tao na humagulgol, may mga tao na natuwa, nagalak, nagsisi. Bakit? Naintindihan nila yung mensahe, eh. Kaya habang sila'y nakikinig, talagang uhaw na uhaw po ang bayang Israel nung panahong yun. Sapagkat yung salita ni Yahweh ay bihira nilang madinig. Amen po. Siguro kaya iba'y nagsasawa na, lagi naman ako nakikinig, pastor, eh. Hindi. Ang ano diyan, 'pag salita ng Diyos ang pinag-uusapan, pakinggan mo 'yan, sapagkat laging bago ang mensahe ng Diyos. Amen po, huwag mo sabihin, "Ay, nakinig na ako." No. Every time the word of God is being preached, you listen. Kasi may mensahe siya sa'yo. Alright? Mahirap naman po yung puro pakinig lang tayo tapos walang gawa. Etong mga nakinig na 'to, nagdiwang sila, nagpasalamat sa Diyos, and then nagbigay sa iba. Ibig sabihin, nagsimula na silang gumawa ng mabubuting gawa. Pero kung nakikinig ka at wala kang ginagawang buting bagay sa iyong kapwa, may problema tayo diyan. Amen po. Kaya hindi ka makakatanggap ng kagalakan. Kaya yung pong mga sumasamba sa Diyos at nakikinig ng salita ng Diyos, may kagalakan dala sa kanilang Diyos. At sa nag-uumapaw na kagalakan sa kanilang puso, ibinabahagi nila sa iba. Amen. Mga kapatid, hindi po isang ritual, religious activity ang pakikinig sa salita ng Diyos. Maaaring sumisimba ka, tawag ito yung simba, uwi, simba, uwi, simba, uwi. The same person ka pa rin hanggang ngayon. Hindi ka nagbabago. Kaya wala kang kagalakan. Kaya sasabihin mo, wala namang kwenta yung pagsimba. Wala naman ako napapala. Kasi simbahan namin ganito lang. Ay hindi ka kasi nakikinig. Hindi mo isinasa puso at hindi mo rin isinasa buhay. Yan po ang problema ng maraming sumisimba. Kaya bumabalik sila doon sa dati nilang mga gawain. Na pagkatapos nilang sumimba, hindi naman pala nakinig. O balik ulit doon sila sa dati. Naroon na sila sa inuman, sa sugalan, tong-itan, ano pa, napakarami mga kapatid. Kaya may problema po tayo. Ang salita ng Diyos, kahit saang lugar ipangaral yan, pag pinakinggan mo,
may dala 'tong kagalakan. 'Pag hindi ka nagalak, may problema ka. Hindi ang salita ng Diyos, yung nakikinig. Na-gets niyo po? Kasi walang focus. Kaya kahit dito sa online natin, malalaman mo kung sino nagagalak kapag nakikinig. Mga nagre-respond 'yan. Hindi yung iniiwanan nila yung online kasi ang dami nilang ginagawa. Hinihintay na lang nilang matapos. Eh, ang tanong, anong natutunan mo? Eh, walang kwenta. Huwag ka na makinig. Huwag ka na mag-on. Wala ka rin magsasayang ka lang ng oras. Kaya kung makikinig kayo, tumutok kayo, pakinggan nyo mabuti. Amen po. So yan ang problema ng ano. Kaya walang paglago, walang pagkatuto, walang pagbabagong buhay. Alright? So ito po yung halaw natin mga aral ito. Dito po sa talatang ito. Sa aklat ni Nehemias. Alright? So, tayo po dadako sa ating tithes and offering. Kung kayo po ay napagpala, pwede po kayo magbigay ng inyong share o tithes and offering through my GCash. Alright? So, meron pong ngayong umaga ay hapon, meron pong tawag ito, merong life skill training seminar dito po sa Songbuk. Ano po? I invite you, mga kabataan natin, kung gusto nyong pumunta, you can come mga 1:30 p.m. Ito yung life skill training kung paano tayo matutong magdesisyon sa buhay ng tama na may magandang consequences. Alright? Sayang ano kasi kung malalayuan kayo, it's okay lang. Pero I pray na ano tayo sa ating mga youth dyan sa may Commonwealth. Andiyan din sa Burgos na sila ay makapakinig nitong seminar na to. Alright? So yan po ang ating announcement also. And then let's pray and hilingin natin sa Lord na kayo po ay napagpala at naway sa inyo pong pakikinig ay may apply ito sa ating buhay. Let us pray. Dakilan naming Diyos, salamat po sa buhay at kalakasan na binigay mo sa amin. Salamat po sa oras na ito na kami nakatutok sa pakikinig ng iyong mga salita. Nalayan po namin ang aming mga kapatid na sila po ay napagpala. Tulungan mo sila, Panginoon, na magbigay ng premium, mataas na premium sa pakikinig ng iyong mga salita sapagkat dito sila matututo. Amin dinadalangin, pagpalain mo ang aming mga kaloob. Nanaway ko po, Diyos, ang magpapala at magbabalik sa aming mga kapatid. Ito po ang aking dinadalangin, Lord, na pagpapala mo ay maranasan nila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alright? So, sakto po, 1 hour. So, yan po yung ating life skill training for the youth. Alright. So, tayo po ay dadako sa ating pananalangin at pangwakas sa panalangin, benedisyon. Awitin po natin ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. God bless you po and see you on next Sunday.